Paki-ano nga charge nga po habang ano. Paki-check sa ano. May paki-check natin. Meron na nagluto ng liko ngayon, si Abdul Majid nagluto. Ano yan? Naka-live na. Meron? Ayan na ako. Meron na, may audience. Ito may audience sa labas. Yes na. Ano nangyari sa pagkatapos na. Oh, dala na ang GVR mo. Okay. Okay, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So inshallah ay ating ipagpapatuloy ang kwento patungkol sa mga angka ng Israel pagkatapos na sila ay mailigtas mula sa kapahamakan na dala ni Firaun at ang pagkalunod sa Red Sea. So ano ba ang nangyari pagkatapos ito? Pagkatapos sila makatawid doon, ano bang nangyari sa kanila? So inshallah itutunghayan natin ngayon mga kapatid sa aya na ito. At ito'y babasahin ng ating kapatid. Falyatafaddal mashkura. Ikra alin ya Sheikh. Aya 83 hanggang 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Hasbuk, jazakallahu khair, barakallahu fik. Okay. So, dito ay continuous ang kwento na may kaugnayan sa kwento ng ating naisalaysay at nailahad last week. At ito ay sa pagkakatawid ng angka ng Israel at saka si Musa alayhi salam. So sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala nung dinala ni Musa pati ang angka ng mga Israel pagkatapos na sila ay mailigtas mula doon sa kapahamakan, sa kapinsalaan ika nga na binalak ni Firaun laban sa kanila. At kaya dito actually shortcut ang binasa natin sa Surah Taha, pero bago pa yan ay meron silang nadaanan na kung saan ito yung nag-udyok sa kanila na sumamba ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinatagpas sa Suratul A'raf na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at bilang pagsalaysay ika nga sa nangyari sa kanila, فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Sabi, at sila ay dumaan o nakarating sa isang kaum, sa isang grupo ng mga tao sa bayanan na ang ginagawa ng mga tao na ito na nakikita nila, sila ay patuloy na sumasamba, patuloy na nagsasagawa ng pagsamba sa kanilang rebulto. Okay, itong mga tao na ito, meron silang particular na rebulto ba?
tapos patuloy na nagsasagawa ng pagsamba. At nakita ito na ngayon ng mga angkan ng mga Israel. Nakita. Pagkatapos ngayon ay sinabi ngayon nila, "Qalu ya Musa, o Moses, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." O Moses, bakit hindi ka ba, gumawa ka sa amin ng rebulto na katulad na para sambahin namin, na katulad ng mga taong ito, sambayan na ito na gumagawa ng pagsamba sa rebulto na yan. Okay? So gumawa ka rin sa amin ng tinatawag na sabihin natin na rebulto para sambahin namin. Para sambahin namin. Kaya nga sabi ni Moses sa kanila, "Qala innakum qaumun tajhalun." Tunay na kayo ay mga walang alam. Mga walang alam sa kung papaano at kung saan ang tamang pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ang pagsamba na ito ang pagsamba na yan ay iniaalay lamang sa Allah, hindi sa anumang bukod sa Kanya, sa anumang mga rebulto. Ang pagsamba inaalay lamang sa dakilang tagapaglikha, inaalay lamang sa lumikha ng sanlibutan, at hindi marunong kumilala at hindi marunong magbigay ng kabutihan at kasamaan sa mga rebulto na iyan. Kaya sabi niya, "Inna haula'i mutabarrun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Tunay na ito mga taong sumasamba sa mga rebulto na ito, at anuman ang kanilang mga pagsamba na ito'y mawawasak, na ito ay mapipinsala, mawawasak, sabi niya. Wa batilun ma kanu yasnaun, at mapapawalang saysay ang kanilang mga ginagawang pagsamba, ginagawang kabutihan, anumang ginagawa nila. Mapapawalang saysay dahil lamang sa kanilang ginawang pagsamba ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nangahulugan sa Suratul Araf, binanggit doon na bago pa sila na settle down o kaya nakatira doon malapit sa bundok ng Tur, dumaan muna sila sa mga kaum na ito. Kaya sila nagnais sa magkaroon din ng rebulto para sambay na katulad ng nakikita nila sa mga taong ito. Okay? Look at that, tinatawag na yung iman ng tao na pag wala pa talaga, na hindi pa na yung bang matibay yung iman ng isang tao, akala niya na yung nakikita niyang kaaya-aya sa kanyang paningin, ito ay tama. Yung pala ay tunay na ito ay sabihin natin ay walang duda, ito ay pagkaligaw. Okay? Kaya pagkatapos wa'adahu rabbu 30 layla, kaya nga dito nung nakaraan na sila na ngayon, nung nakarating na ngayon nila doon sa malapit sa tinatawag na nakarating na sila ngayon. Okay? Doon malapit sa bundok ng Tur. So Allah subhanahu wa ta'ala ay sabihin natin ay nagbigay ng covenant, ibig sabihin kasunduan kay Moses ng 30 days. Actually, ang original na araw ng kasunduan ni Moses at saka ng Allah subhanahu wa ta'ala 30 days lang. Okay? 30 days lang. Ngunit ay dinagdagan ito ng tinatawag na 10 days, kaya nagiging 40 days sa kabuuan. So huwag niyong isipin, baka itong dalhin ng mga kapatid natin, mga Jamaat Tabligh, 40 days. So malinaw. So ang mahalaga dito ay 40 days silang sabihin ng tinatawag na kasunduan ika. Okay? Kaya nga, alam mo ba kung anong kasunduan nila sa within the 40 days? Si Musa alayhi salam ay mag-ayuno laylan wa nahara. Siya ay mag-ayuno ng day and night sa 40 days. Okay? So kaya mo yun mga kapatid. 40 days na mag-ayuno ka. 40 days, hindi lang mga araw, kundi pati gabi. Okay? Tuloy-tuloy ika nga. Of course, yun ang pamamaraan pag-ayuno na ng unang panahon. Na kung saan ay yung batas na ito inabrogate sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay araw lamang tayo pwedeng mag-ayuno. Okay? Kaya at dito ay ang bagay na ito ay nabanggit sa Hadithul Futun, kung saan ay napakahaba. Malinaw? Kaya nga si Musa alayhi salam ay nagmadali ngayon. So kasunduan na yun mga kapatid. Nagmadali si Moses na pumunta doon sa bundok ng Tur. Okay? Para ngayon ay makipagkita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Siya ay nagmadali papunta doon sa tinatawag na Tur, at iniwan niya ngayon. Sinong iniwan niya sa mga angkan ng mga Israel? Para mamangalagas sa kanila, para sabihin natin ay magbantay sa kanilang ginagawa at mag-instruct sa kanila ay walang iba kundi ang kanyang kapatid ni si Harun. Okay? So iniwan niya si Harun, ang kanyang kapatid na si Harun, para sa mga angkan ng mga Israel, habang si Musa alayhi salam ay sabihin natin ay pumunta doon sa kasunduan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Ano ang dahilan? Anong bagay na nagiging dahilan? Bakit ka nagmadali? Para taligdan mo ang iyong kaum o Moses, at nang madali ka ngayon na tumungo dito. Anong dahilan? Ikaw sabi natin, ano yung nagtulak sa'yo? Okay? Nagmadali ka.
sa pakipagtagpo doon sa kasunduan para iwan ang yung tinatawag na sabi natin kaum. At tandaan mo yung kaum na ito is, ano pa ba? Mga mahihina pa yung pananampalataya. Okay? Isa sa mga sabihin natin tinatawag, wallahi, isa sa mga sabihin natin na, ano ba, yung benefits ika nga ng aya na ito, na kung saan ay kapag isang bagong Muslim talaga, kinakailangan talaga ng pagtataguyod. Okay? Hindi mo siya maaring basta-basta iiwan. Nakukunti pa ang kanyang pananampalataya, hindi pa matibay at hindi pa hinog ang kanyang pananampalataya. Kasi bakit? Maaring babalik ang bagong Muslim na ito sa pagtalikod sa Islam ulit, o di naman kaya pagiging Christian ulit, o anumang Christian na anumang religion na kinabilangan niya dati, talagang hindi malayo. Tulad nangyari yan sa atin, di ba? Nangyari yan sa ating komunidad, maging sa Saudi Arabia, maging sa ating lugar na kinabibilangan natin, na kapag mayroong nag-Muslim, basta lamang tayo ay makapag-Muslim at makapag-imbita sa kanila at magsyahada sa ating mga kamay ng 150 to 200. Okay? At tuwang-tuwa na tayo doon dahil that is accomplishment. But actually, the real accomplishment ay mapanatili mo sila hanggang sa sila ay maging matodo, hanggang sa sila ay marunong ng ipaglaban ang kanilang pananampalataya, hanggang sa panghawakan nila ito habang buhay, hanggang sila mamatay. And that is a huge accomplishment, ika mo. Mapanatili mo ang isang, sabi natin, bagong Muslim, ika nga, sa tinatawag na Islam. Malinaw? So ito, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ajala kaya Musa, okay? Ang qawmi kaya Musa, ano yung bagay na nagtutulog sa iyo pag madali ka at para iwan mo ang yung tinatawag na ang sabi natin, ang sambayanan mo o Moses, ang mga angkan ng mga Israel. Qala hum ulai ala athari. Sabi ni Musa, na bilang tugon sa tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sabi niya, sila'y dumating na, o Allah, dumating na sila, na settled down na sila, na ayos na ika nga, at sila'y susunod sa akin. At sila'y tinatawag na, susunod sa akin insyaAllah. Okay, susunod sa akin, malapit, bigyan sa madaling panahon. Okay, sa madaling araw, ika nga. I mean, madaling sabihin ay konting araw. Susunod din sila sa akin. Okay? So, ibig sabihin dito ay kampante si Musa alayhi salam na since na malayo na sila sa kaligtasan, di ba? Tapos ay na-settle down na sila, nakatira na sila ngayon sa tinatapaan ng bundok ng Tor, dumating na sila, naging maayos ang kanilang tirahan. So, walang pag-atubil na talagang walang sabihin natin fitna na masabihin natin na wala na si Firaun eh. Wala na si Firaun eh. Wala nang tinatawag na mag-ano sa kanila, di ba? Wala nang mag-aalipusta, wala nang mag-ano sa mag-imbita sa kanila para maniwala ulit sa sabihin natin na pagiging Diyos ni Firaun, ano pa man. So, kampante si Musa dito. Okay? Ngunit, ang tanging lamang layunin ni Musa alayhis salam kung bakit siya nagmadali, bukod doon mga kapatid, dahil sa pagiging akampante niya dito, ang sabi niya awa ajultu ilayka rabbi litarda. At ako ay nagbadali, o Allah, o aking Panginoon sa iyo, iniwan ko ang aking kaum. Okay? Tapos ako ay nagmadali papunta sa iyo para lamang madagdagan ang pagkalugod mo sa akin. Okay? That is the purpose. Para malamang madagdagan ang tinatawag na pagkalugod mo sa akin. Kaya qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri. Ito na ngayon, ipinahayag na ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayon, okay, sa kanyang propeta na si Musa alayhi salam, kung ano ang nangyari sa mga tao, sa mga angkan ng mga Israel nung siya ay nawala. Nung siya ay tinatawag na nawala. Kaya nga sabi niya ay ito na ngayon, tunay na Moses, sila ay binigyan namin ng pagsubok. So binigyan namin sila ng pagsubok, ang iyong sambayanan nung nawala ikaw, at sila ay iniligaw ni Samiri. Iniligaw sila ni Samiri. So ang pagsubok na ito ay ang pagsamba doon sa inanyuang baka. Iyan yung tinatawag na baka. Na kung saan ito ay gawa-gawa ni gawa-gawa ni Samiri. Si Samiri sa aklat ng mga Israel, o sabihin natin kutub al-Israiliyat, ang pangalan ni Samiri is Harun din. Okay, malinaw. Okay. So, minsan nagkaroon ng controversial dito eh. Di ba? So, akala nila si Harun ang akala ng iba na si Harun mismo, yung kapatid ni Musa, yung nanggawa nito. Yung pala, hindi na alam yung Harun na isa na kung saan tinutukoy si Samiri. Okay, kasi ang pangalan ni Samiri sa tinatawag na angkan, ang kasulatan ng mga, sabihin natin,
aklat ng mga tawag dyan, Israeliya ay Harun. Okay? Yan ang pangalan. Harun. Ismo Harun. Kaya nga dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya tinatawag na ano? Ibig sabihin para kay Moses, yung doon sa tableta, yung mga commandments, ika nga. Ibig sabihin yung Taura, nandoon sa isang tableta. Okay? Sinulat doon ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mga, napapalubit yung mga kautusan, napapalubit yung mga batas at iba pa. Doon sa tableta na ito na binubuo ng tinatawag na Taura. Nakatulad ng sinabi ng Allah sa ibang ayah, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي أَلْوَاحٍ at isinulat namin, isinatas namin para sa kanya doon sa alwah, doon sa tableta, min kulli shay'in maw'ida. Lahat ng bagay detalyado, ika nga, maw'idatan wa tafsila. Lahat ng bagay. Ano yung mga bagay na ito? Yung pagsamba, yung pag-uugali, yung tinatawag na batas, yung ano ba, ibada, lahat. Okay, sharia. Okay, pagpapayo, lahat na, nandoon na. Kaya nga sinabi dito, hindi lang 10 commandments actually. Hindi lang 10 commandments ang ano dito, bagos marami pa. Lahat ng mga bagay na kung saan ay nakasaad, kung ano yung bang kinakailangan ni Moses para sa kanyang batas, para sa kanyang pamumuhay, at pamumuhay ng para sa kanyang tinatawag na sambayanan. Malinaw? Okay, at hindi lamang yan, fakhudha, kaya sabi ng Allah, likulish fakhudha. Sabi mo, hawakan mo ito, Moses, yung tableta na ito, yung Taura na ito, fakhudha, hindi sabi ng hawakan mo ito, panghawakan mo sa pamagitan ng pagsabuhay ng mahigpit, biyakuha ng mahigpit. Paghawakan mo ito ng mahigpit, ng hulungan na isabuhay ng mahigpit ang mga nalalaman ng mga Taura na ito, wa'amur qaumak. At hindi lamang yan, ay iutos mo ito. Ang mga ito iutos mo sa iyong sambayanan, yakhuduhu bi'asaniha sa'urikum ad-dar al-fasiqin. Ibig sabihin dito, dahil kapag once ang sinumang tumalikod, sino man ang tumalikod, ika nga sa batas na ito, pagkatapos sa ipahayag sa kanila, ipapakita ko sa kanila ang titirhan ng mga fasiqin. Ibig sabihin, ipapakita ko sa kanila mga titirhan, mga tahanan ng mga sumusuway sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba kundi yung tinatawag na kahihinatnan sa kabilang buhay. Walang iba kundi ang impyernong apoy. Malinaw? Okay. Kaya sinabi ng Allah, faraja'a Musa ila qaumihi ghadban qabbana asifa. Kaya nung nalaman ito ni Musa alayhis salam ngayon, na ganito pala ang ginawa ngayon ng kanyang kaum, na sila'y sumasamba. Sila'y sumamba ngayon sa ginantoang baka. Okay? Na kung saan minold ito at ginawa mismo ni Samiri, na kung saan ang pangalan ni Harun. Malinaw? Nagalit ngayon si Musa alayhis salam. But agad na bumalik ngayon si Musa alayhis salam sa kanyang sambayanan. Na kung saan galit. Gabbana asifa. Gabbana ibig sabihin galit. Asifa, ang ibig sabihin ng asifa, sobrang galit. Extremely anger talaga. Okay? Na high blood si Musa alayhis salam. Kasabay nito ang kalungkutan, ika nga. Kasi iba pag ano ka, pag may ano ba, tapos hindi mo gusto na ginawa, tapos nalungkot ka dahil sa bakit na ginawa yon, at pagkatapos ikaw ay nagalit. Okay? Na kung saan ito mga kapatid, ibig sabihin, pagkatapos na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kanya na, ika nga, ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Na kung yung batas, yung sharia, na dala-dala ni Musa alayhis salam, na kung saan ito ay honor sa kanila, para sa kanila magkaroon ng ganyang batas. Okay? Ngunit, during that time, okay, ay sila ay gumagawa ng pagsamba nang maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit sino pa mang matalinong tao, alam niya na ang ginawa mismo na sasambahin yung tanataw na inanyo ang gintong baka, walang tinatawag na ano ba? Walang matinong pag-iisip na kayang tanggapin yun. Di ba? Subukan mong tanongin yung mga non-Muslim. Kasi meron ngayon sa Japan na sinasamba yung ari. Di ba? Pinaparid ba nila na yung kulay pink? Malinaw? Kahit mga non-Muslim, Christian ano pamangkin na rin, kinabibilangan nila. Pag doon, maaari bang sambahin ang ano na yan, ang pribadong katawan? Kahit ang pinaka-normal ba, average na tao, paano pa kayo professional, di ba? Di ba? Kailanman hindi tatanggapin na matinong pag-isip, nasasambahin nila yun. Kailanman. So, ganun na nangyari sa mga tao na kahit pa na sabihin, alam nila na hindi tanggap ang pag-iisip nila, ay hindi katanggap-tanggapin. Isang kahunghangan, isang kabubuan, ika nga. Ang gumagawa niya ibubo. Ang gumawa niya walang iba kundi hunghang, ika nga. Walang laman ng isip. Nasasambahin niya yung ginanto ang baka. Alam naman nila na yung baka na yun ay hinulma lamang ni Samiri. Hinalakakan tuloy sila ni Samiri.
Okay? So malinaw? At alam niyo Samiri, wallahi, mamaya makita natin, mapapansin natin kung paano nililan ni Samiri talaga sila. Paano nila na pinagtawanan ni Samiri. Bakit? Dahil sa pagiging uto-uto ng mga angka ng mga Israel. Malinaw? Okay. Kaya nga dito mga kapatid, ay sabihin, yung ginagawa nilang pagsamba sa baka, ito ay wala, subhanallah, kahunghangan, ika nga. Okay? Kabubuhan, ika nga. Kaya nga dito, galit na galit si Moses nung bumalik. Okay? Na sobrang galit. Kaya ang asak ng ibisan, shiddatul ghadab, matinding tinatawag na galit. Okay? Ay tayo kay Mujahid, ay gaba na asifa, ay na worried si Moses. Nag-alala siya ba kasi talaga katuluyang maligaw ang mga sambayanan niya. Kasabay nito sobrang galit, saka talagang worried na worried siya. Ayon kay Suddi, asifa bimana hazinan alama, sana aqamahu min ba'di. Siya ay sobrang lungkot dahil sa ginagawa ng kanilang sambayanan pag nung wala siya. 40 days. Okay, kala Yaqob, alam niya alikum rabbukum wa'adan hasana. Sabi niya, nung siya nakarating na ngayon, sinabi ni Moses ngayon sa kanila, o aking sambayanan, alam niya alikum rabbukum wa'adan hasana. Hindi bagat nag-promise ika nga, nagbigay ng kasunduan ng iyong Panginoon, na kung saan ang kasunduan na ito ay napakagandang kasunduan at napakabuting kasunduan, sa pamamagitan ng aking sinasabi, na siya'y magpapadala ng kautusan, magpapadala ng syariah ng batas, para sa inyo at para sa ating lahat, dahil ito'y nakakabuti sa inyo, dito sa ibabaw ng mundo, maging sa kabilang buhay. At ang sino mang tatalikod dito ay, walang duda ay, walang mabuting kahinatnan. At ang sino mang sumunod dito ay magkakaroon siya ng mabuting kahinatnan. At walang sino man ang tutulong sa inyo maliban lamang ang inyong Panginoon. Hindi niyo ba nakikita? Ay sabi na, hindi mo ba nakikita yung pagtulong sa inyo ng inyong Panginoon na ipinangako ng inyong Panginoon sa inyo? Buhat pa noong sa kamay ni Firaun. At pagkatapos kayo, saksi kayo mismo sa inyong mga mata na kayo ay itinuwid niya mula doon sa tinatawag na kabilang dako papunta doon sa kabilang dako. Tinuwid kayo sa pagdaan ng tinatawag na doon sa Red Sea. At kayo mismo nakikita yun, yung nakakamanghang bagay na yun, na walang sino man ang makakagawa nito maliban ng lamang ang iyong Panginoon. At basta, at nawala lang ako ng bahagya, ilang days lamang na ako nawala, ito na yung gagawin ninyo ngayon. Sabi na 40 days, ito ba yun? 40 days na kaya pa sana kasi ulit ka kasi. Okay? So malinaw? Okay. Isabihin, sino ang kayang tumulong sa inyo niyan? Walang kailanman. Sa kabila nito, ito yung gagawin ninyo. 40 days lamang akong nawala. Kunting panahon lamang ako nawala. Tapos ipagpapalit ninyo ang inyong Panginoon na tumulong sa inyo sa pagsamba sa walang kwentang gininto ang baka o inanyo ang baka. Yang hiya naman ako sa inyo, subhanallah. Wala nang ginihin yan, sinabi ko mo dagdag ko lang yan. Okay? Subhanallah. Kaya nga, ito yung sabi niya, hindi ba, yun ang pangako sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon kayo, kapalit dito, magkakaroon kayo ng kasunduan. Anong kasunduan na ito? Ay walang iba kundi ang Taurah. Na napapaloob dito ang syariah, ang batas, ang alituntunin, ang panuntunan ng buhay at iba pa. Way of life, ika nga ninyo. Na kung saan karangalan para sa inyo. Pagkatapos, ano ang ngayon ang dinatnan ko sa inyo ng ano inyong gawin. Uli naman kaya ay, fa'atala alaykumul ahad. Sabi niya, parang sinabi ni Moses sa kanila, na ano ba, naburing ba kayo sa paghihintay ng 40 days? Okay? Ibig sabihin, naging matagal ba ang pagbaba ng kasunduan? Naging matagal ba ito? Para sa inyo, kaya nga tumalikod kayo, naburing kayo, dahil sa 40 days ay naburing kayo, kaya nga sumamba kayo, doon sa tinatawag na baka, dahil naburing kayo. Kasi, bakit? Matagal ang 40 days? Sabi nga ni Musa alayhi sa kanila, talagang pinagsabihan ba, pinagwikaan sila ni Musa alayhi salam. Okay, inedukate sila ni Musa alayhi salam. Okay? Kaya nga dito, ay sabihin na nakalimutan nyo na, ikaw nga, naging matagal ang inyong paghihintay at nakalimutan nyo na kung ano yung mga naunang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ito ipinangako sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di naman kaya bagos. Okay? Am aradtum ay yahilla alaykum ghadabun min rabbikum. O di naman kayo gumagawa kayo ng mga gawain na magsasanhi ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Gagawa kayo ng mga gawain na kung saan yun na magbababa ng galit ng iyong Panginoon para maging halal sa inyo ang galit ng iyong tinatawag na Panginoon.
Kaya tayo sa mga mufassirun ang am dito, ibig sabihin am aradtum. Ang am na tinutukoy dito ay walang iba kundi ay bal, bagkus. Ang ibig sabihin ng bagkus ay yung tinatawag na idrab anil kalam min awal. Ang ibig sabihin it is used here, yung tinatawag na am na supposed to be is bal, it is used to separate between the previous element or previous item, okay, from the coming item. Ibig sabihin ay magkaiba. Okay? Ang tinutukoy dito, bagkus kayo mismo gumawa. Okay? Kayo mismo ang tinatawag na gumawa. Gumawa kayo ng mga bagay na magiging halal sa inyo ang inyong galit o maging sa inyo ang tinatawag na galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahlabtum maw'idi. Kaya nga't ayaw yung sundin ang aking tinatawag na kasunduan sa inyo. Okay? Ayaw yung sundin. Ibig sabihin kayo ay nagmukhalafa. Kayo ay nag-violate ng ang kasunduan natin na huwag kayong sumamba ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now, ito ngayon. Nagkaroon ng excuse ngayon ito. Alam mo naman, di ba? Yung tao talagang mahilig sa excuse eh. Gagawa ng paraan. Okay? Gagawa ng paraan, gagawa para mga twiran. Baluktot na tinatawag na sabihin natin katwiran na dahilan. Barid, ibig sabihin talagang walang lasang katwiran. Patay na katwiran ika nga. Okay? Na kung saan ang lumang tugtugin na yan. O sabi ng mga naangka ng mga Israel, sabi ng ay ang mga Israel na kung saan ay ibig sabihin ay pagkatapos sa pagwikaan sila ni Musa alayhi salam, pagkatapos na pangaralan sila ni Musa alayhi salam at pagsisihin sila ni Musa alayhi salam, talagang sinisi. Okay? Ma akhlafna maw'idaka bimalkina. O Moses, sabi niya, hindi kami nag-violate ng anumang pinagkasunduan natin. Sabi na, hindi kami nag-violate, hindi kami sumira ng anumang pinagkasunduan. Okay? Bagkus ito ay ginawa namin ayon sa aming kakayahan at ayon sa aming kagustuhan. Okay? Bagkus ito ay ginawa namin ayon sa aming kakayahan at sa aming tinatawag na kagustuhan. Nangangahulugan lamang na yung pagsamba namin sa gusto namin. Okay? Yung pagsamba namin sa tinatawag na bakit mainit? Yung pagsamba namin sa tinatawag na inan nyo ang baka, ginusto namin. At ito ay ayon sa aming kakayahan. Okay? Ibig sabihin, nagdahilan ang mga tinatawag na mga ng Israel at pagkatapos nagpalusot ika nga, okay? Nakatulad ng sinasabi nila kay Musa alayhi salam. Actually, bakit? Kasi bakit? Ito kasi ang ginawa eh. Kaya kami sumamba sa tinatawag na ba? Ito kasi nangyari, sabi nila. Okay? May mga, yung tinatawag na Coptic jewelry. Coptic jewelry ba? Yung galing ng Ehipto. Yung mga palamuti, mga diamante at iba pa. Okay? Kami ay inatasan, talaga sa tinatawag sa ayan na ito, katapos sabi niya, "Qalu ma akhlaf maw'idam min walakin na humilna awzaran min zinatil qaum, fakadafnaha fakadhalika al-qasamiri." Sabi kami ay inatasan lamang. Sabi niya, kami ay inatasan lamang na magbitbit, na magdala ng mga diamante, ng mga Coptic jewelry na ito, na kung saan ay hiniram namin mula sa tinatawag na kaum mula doon sa Ehipto, doon kay Firaun, sa kaum ni Firaun. Hiniram namin at dala-dala namin na kami inatasan na magbitbit nito kamo. Nagaling pa sa kanila itong mga Coptic jewelry na ito. At pagkatapos ay ang ginawa ngayon dito ay inilagay namin sa isang tinatawag na yung hofra. Yung hofra ito yung hukay ika nga na mayroon doong apoy. Okay? Hofra? Yes, hofra. Hindi kopras. Excavation. Hofra. Ang ibig sabihin ito yung hukay ika nga na napakalaking hukay tapos nandoon yung apoy. Okay, at pagkatapos itinapon namin yaon. Itinapon namin. Actually, ang nag-utos sa kanila itinapon niya walang iba kundi sa Harun. Okay? Walang iba kundi sa natawag na Harun alayhi salam. So, ito ay mamaya, tapos na Ibn Abbas sa bagay na ito. Kaya nga dito, sabi niya, ito yung palusot nila. Kami ay natasan lamang na sabi natin, magdala, pasanin, ika nga itong mga, sa Coptic jewelry na itong mga palamuti na ito, na kung saan ay hiniram nila mula doon sa kaum ni Firaun, doon sa tinatawag ni Ehipto. Okay? Nung sila ay lumabas sa tinatawag na Misir. At pagkatapos ito ay itinapon namin sa hukay, at pagkatapos dito ay doon nandun sa tinatawag na hukay. Okay? Kaya nga dito, nakalagay sa tinatawag na hadith al-Futun na si Harun alayhi salam, siya yung tinatawag na nag-utos sa kanila na itapon ang mga Coptic jewelry na ito doon sa tinatawag na hukay na mayroong laman na apoy. Okay? Sabi ni Harun, itapon niyo yan. Itapon niyo yan. Okay?
At ayon sa tafsir ni Ibn Abbas, hingan dito mga kapatid, inna ma'arado Haron, nung sinanhin ni Haron na sila'y ipunin lahat yung mga Coptic jewelry na ito. Okay? At pagkatapos ito, at ito ay itinapon doon sa hukay na ito, ay para isang tapon lang ba? Isang tapon lang. Upang sa ganun ay makita ni Moses, yung tinatawag na pag bumalik si Moses, makita mismo ni Moses sa kanyang mata, yung kung ano yung ginawa ni Haron sa mga bagay na ito. Kasi tinagubili na si Haron eh. Okay, tinagubili na di ka nga ni Musa alayhi salam. Okay? At pagkatapos nito, dumating si Samiri. Si Samiri dumating ngayon. Si Samiri, siya yung punot dulo. Siya yung punot dulo kung bakit sumamba ang angka ng mga Israel sa pagsamba sa inanyo ang baka. So dumating ngayon siya tinatawag ni Samiri ngayon. At pagkatapos ay meron siyang daladalang lupa. Ang lupa na ito ay yun yung piranggut ng lupa mula doon sa inaapakan na kabayo na sinakyan ni Angel Jibril alayhi salam. Okay? Meron siya dalang lupa. Diba, si Jibril alayhi salam ay nagsakay siya ng tinatawag na sabihin natin na puno sa atap sa kabayo. Okay? At pagkatapos yung inapakang kabayo na sinakyan ni Jibril alayhi salam ay yung kapiranggot ng tinatawag na lupa doon kinuha ni Samiri. Dala-dala ni Samiri ngayon. At ngayon ay sabay doon, itinapon doon sa hukay na mayroong apoy na andun yung tinatawag na mga Coptic jewelries. Okay? At pagkatapos, nung nakita ito ni nung nakita ni Haron ito, at tinanong ni Haron na sabi niya, nung nakita yung ginawa ni Samiri ngayon, ay nanalangin ngayon si Haron. Okay? Na manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tanggapin ang panalangin. Sabi na, manalangin ka sa Allah at natanggapin ang yung tinatawag na panalangin. Okay? Medyo si Haron natuwa doon sa ginawa niya. Pero hindi alam ni Haron kung ano ang kanyang layunin. Ano ang layunin sa Samiri? Hindi alam ni Haron. Kung ano yung kanyang tinatawag na binubulong ng kanyang puso, bakit niya ginawa yun? Kasi mayroong plano si Samiri. Okay, malinaw? Ito na ngayon. Kaya nga sabi ngayon ni Haron, sabi niya ni Samiri sa kanya, sabi niya, as'alullah ay yakuna ajlan, fakana ajlan lahu khuwar. Ako ay pinapanalangin ko sa Allah, sa Panginoon. Sabi niya, na ito ay magiging tinatawag na baka. Magiging tinatawag na inan nyo ang baka. At talagang naging inan nyo ang baka. So malinaw? So ibig sabihin, yung naging baka dahil sa panalangin panalangin ni Samiri. Panalangin ni Samiri. Okay? Yan ay biya. Kaya wala kadfatan. Sabi na nga, di ba? Ano sabi nga kanina? Doon sa tinatawag na bakit nung nawala si sabi na nga lang, kay Musa, kala fa inna kadfatan na. Diba? Kadfatan na qaumaka. O Haron, tunay na kami ay binigyan namin sila ng tinatawag na pagsubok. Binigyan namin ng pagsubok. Ito ngayon, sino yon? Yung kaum nung nawala ka, binigyan namin ng pagsubok. O since naman nanalangin si Samiri ngayon na magiging tinatawag ng baka, okay, binigyan namin ang kanyang panalangin, naging baka yun. Okay? Nagiging tinatawag na inan nyo ang baka, yung mga galing sa diamante na yun. At di nila lamang yan meron pang tunog ang baka na ito. May tunog. May tunog Okay? Intindihan? Na kung saan yung mahigpit na pagsubok ang dumating sa kanila, sa angka ng mga Israel, dahil lamang sa tinatawag na baka na yan. So siya ba naman siyempre, kung kundi pa yung iman mo, nakikita ng mga kamanghamanghang bagay, talagang totoo na yan. Diba? Kasi bakit? Kunti pa yung iman eh. Wala pa yung tinatawag na iman ikana. Okay? Kaya nga sinabi, dito sinabi ng Allah, فَكَذَلِكَ الْكَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. Ibig sabihin, kaya ito ay itinapon ni Samiri. Ano yung tinapon niya? Yung lupa na kung saan ay mula sa kapiragon niya inapakan ng kabayan na sinakyan ng Jibril alayhi salam. At pagkatapos ito, itinapon ni Samiri ngayon doon sa hukay na yaon at lumabas para sa kanila ang isang inanyo ang baka. Yan yung ang baka ngayon. Okay? Now, lahu khuwar, na ang yan yung baka na ito mayroong boses. Kaya sabi ni Ibn Abbas, ang boses sa ito, kaya sabi sa mga tafsir ni Ibn Abbas, tunay na si Haron dumaan kay Samiri. Nung dumaan si Haron kay Samiri ngayon, na kung saan ay hinuhulman niya ang tinatawag na So ibig sabihin, naging baka siya, anong hulma ba? Inaayos? Ganun ba? Okay? Inayos niya yung tinatawag na yung inanyo ang baka na ito. Sinabi ni Haron sa kanya, masatas na. Ano yung ginawa mo, Uya Samiri? Anong ginawa mo? Sabi na, asna umayagdurru wala yarfa. Ako ay gumagawa ng isang inanyo ang baka na hindi nagbibigay ng kabuti at bibigay ng tinatawag na kasamaan. Wallahi, biro mo?
alam mismo ni Samiri. Sabi nga, hindi nabibigay ng kabutihan at hindi nabibigay ng tinatawag na kasamaan. Pero bakit sasabay na? Ganun lang. Ganun inuto ni Samiri ang mga angka ng mga Israel. Okay, uto-uto. Ano ba si Samiri? Ang kanilang Israel yan? Ha? Samiri. Si Samiri, hindi ko alam kung ano yung istorya niya. Pero tangayan natin. Okay? Siguro mula rin sa kanila. Malinaw? O di naman kayo galing sa Ehipto, I don't know. Allah wa'ala bisabab. Siguro, galing nga sa kanila kasi hindi naman sa paniniwalaan kung hindi galing sa kanya. Siguro, malamang. Malamang. Okay? Kaya, sabi mo, fakala Harun, sinabi Harun sa kanya, Allahumma a'tihi ma sa'ala ala ma fi nafsi. Sabi, Allah, bigyan mo sa kanila kung ano mang gusto ng kanyang sarili. Sabi ni Harun, nanalangin. Kasi hindi alam ni Harun kung ano yung kanyang motibo. Intention eh. Kaya nangyayari din yung natatanggap din yung ni Samiri. Dahil sa pangalan. Wala pa yan. Wala pa. Saka pa kasi mamaya utos, ito yung kakamangha ngayon sabi na, bakit naniwala yung mga Israel? Okay? Kaya nga dito, at pagkatapos nung umalis na ngayon si Harun, sinabi ng Samiri ngayon, sabi, Allahumma inni as'aluka ay yakhura fakhara. O Allah, ako ay humihiling sa iyo, na bigyan mo ng boses, bigyan mo ng tunog ang tinatawag na ano na ito. Bigyan mo ng tunog ang inanyo ang baka na ito. Kasi bakit ang layunin niya para mag-uto-uto inanyo ang ka ng mga Israel, para iligaw niya ika nga, na itong dapat sambahin ninyo, hindi yung tinatawag na dakilang takapaglikha. So alam niya ano mismo, alam niya ang katotohanan, alam niya na fake yan, ika nga. Subhanallah. Baka na idakara sa jalo, kaya nga, bawat unang tunog, nagsusujud sila. At isa pang tunog, sila iaangat ang kanilang tinatawag na mga ulo. Susujud. Subhanallah. Kaya nga, sasabi na kaya yakhuru wa yamshi. At every time, ayon kay tinatawag na subdi, every time na siya ay tutunog, okay, tutunog, gagalaw pa abante. Alam mo yung parang robot? Subhanallah. Kapangyarihan pa rin ano yun. Ha? Yung baka na yun. Wala, sapagkat ganyan. Kasi sabi ng Allah, tunay na sinubukan namin ang iyong kaum na wala. Okay? Pagsubok yun. So lahat ng ito, matinding pagsubok talaga. So lahat ng ito ay pagsubok ng Allah. So kung sino sa kanila ang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng palataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino hindi. Kasi malalaman, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung mananampalataya at hindi. Pero para maging just para maging fair ika nga sa kanyang mga nilikha, nagbigay siya ng pagsubok. Para malaman talaga kung sino yung nasabi ng totoo at hindi nasabi ng totoo. Para sa school ba? Alam mo yung teacher, alam mo kung sino yung bulakbol, kung sino yung tinatawag na kung yung matalino. Diba? So bakit mayroong pagsubok? Para fair, para sa tinatawag na fair sa iba. Diba? Hindi ko sinabi na bulakbol kayo, ano pa man. Kung sino yung nag-study kung sino yung nag-aral ng mabuti, hindi nag-aral ng mabuti. Diba? Natama ako. So para malaman dito, para hindi maging sasita, ay, bakit binigyan siya ng mataas sa grado? Walang test, walang exam. Bakit ganyan? So unfair yun. Pero alam ko, bilang teacher, alam ko sino yung tinatawag na makakapasa at hindi makakapasa. Pero maging first sa lahat, kaya may pagsubok. Ganun Allah subhanahu wa ta'ala. So alam niya na kung sino mananampalataya sa kanila, kung hindi mananampalataya. Para mapatutuhanan, para malaman sa lahat kung sino talagang hindi, kailangan may pagsubok. So matinding pagsubok talagang nangyari sa kanila. Okay, dahil naman sa robotic na baka. Inan nyo ang baka na parang robot, na-ibrit na, tapos bawat tunog ng baka, sujud ang mga angka ng susujud. Okay? At pagkatapos, bawat aangat naman ang kanilang ulo. Okay? Subhanallah. So tawang-tawa tawang-tawa ngayon sa natawag na si Samiri. Wallahi, subhanallah. Kapag ang tawa ay fasik, nagalagay nga sa tinatawag na Takayal, ibig sabihin, tingnan nyo sa madaling tinatawag, dahil sa yung iman ba, mahina yung iman ng tao. Nakakita ng bagay nang nakakamanghas sa kanyang tinatawag na ipinagpalit niya ang pagsamba sa Allah at ipinagpalit niya ang katotohanan. Walang duda. Kaya lalo pa ito mga balikis lang. Kaya nga, wallahi, tulad ng mga balikis lang, ito yung situation ngayon sa tinatawag na field ng da'wah. Once nakapag ang isang balikis lang, alam natin yung balikis lang na yan, yung iman niya talaga ay hindi pa founded. Okay? Hindi pa matibayan, wala pang ugat yan. Wala pang tinatawag na ugat yan. Pag hindi talaga nasubaybayan yan talaga yan, mangyayari, magaganap ang katulad nangyari sa akin ng mga Israel. Okay? Kakalimutan nila yung mga pabor na binigyan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kakalimutan nila yung tinatawag na sabihin natin yung katotohanan. Kakalikod ulit sila sa tatawag na katotohanan, papunta doon sa kabaluktutan. Ito na nga ang ng Israel. Bino mo, muddat kasira jiddan. Ibig sabihin, kukunting panahon lamang ha. Konting 40 days lamang. 40 days lamang na nawala si Musa alayhi salam. Pero dahil sa kanilang iman na kukunti din ang kanilang iman at hindi pa tinatawag na wala pang ugat, ika nga, pinakita naman sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng nakakamanga sa kanilang wala kalas. Di ba? Tinalik na ng pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ganun kapatid. O tinan mo, ito ay yung ginawa katulad ng yung ginawa ni Firaun sa tinatawag na sa kanyang kaum. Di ba si Firaun? Ano sabi nga ng Quran? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Okay? Inuto. Ano man yun? Inudyukan ni Firaun yung kanyang kaum. Inututo Okay? At pinagtawanan ni Firaun ang tinatawag na kanyang kaum. At anong ginawa ng kanyang kaum? Sumunod sa kanya. Natakot sa kanya. Nilingnang. Bakit? فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dahil itong mga tao na ito ay sila yung mga fasik. Ang ibig sabihin mga fasik, ayaw sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang resulta kapag hindi ka sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging madali ka mauto-uto. Okay? Pagtatawanan ka ng mga tinatawag na sabihin natin ng mga ma-influensyang tao, ng mga tao na kung saan ay mga unjust. Kasi bakit? Uto-uto ka. Hindi ka sumunod sa kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag sumunod ka sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan hindi ka nila mapapasunod. Okay? Yun yung kapatid. Subhanallah. Kaya nga tulad din yung ginawa ni Samiri. Samiri ay inudyukan ngayon ito mga kaong ngayon. Inudyukan. Anong udyuk ni Samiri ngayon? Sabi niya, kaya sinabi nila, Hadha ilahukum ilahu Musa fanasiya. Sabi niya, hindi niyo ba alam yun? Sabi ng mga inudyukan ni Samiri. Nahikayat ni Samiri ba ng mga tao sa kanila? Sabi niya, Hada ilahukum. So dito nagpapatunay naman na si Samiri hindi angkan ng mga Israel. Hindi siya kabilang sa angkan ng Israel. Okay? At saka yung may kasama si Samiri, naudyukan na ni Samiri. Kaya nga, Hada ilahukum. Yan ang Panginoon kanyo. Yan ang Panginoon ninyo, mga angkan ng mga Israel. Yan ang Panginoon ninyo. So yan ang Panginoon ninyo at Panginoon ni Moses. So magmula pala doon sa kabila na tinawid sa dagat, meron palang nahalo doon na Egyptian. Siguro yung mga nakatira sa baka hindi Egyptian, we don't know, Allahu alam. May nakatira na doon. May nakatira sa lugar kanila. Malinaw? Okay? Meron na nakatira. Pero hindi kabilang doon sa kaum ni Moses. Malinaw? Kasi sabi nga, bakit sabi nga, Hada ilahukum. Sabi ni pati itong mga naudyukan niya, Hada ilahukum. Ito yung Panginoon ninyo. Okay? Ito yung Panginoon ninyo at Panginoon ng Musa. Kaso lang ay nakalimutan niyang tinatawag na, nakalimutan niyang ibanggitin sa inyo, okay, nakalimutan niyang dalhin sa inyo. Bakit nakilala sa Moises? Kung nasa kabilang siya. Wala nga si Musa. Kaya ngayon inudyukan nga ni Samiri nga Inututo ngayon sila, inututo ni Samiri, pati ang kanyang kasamahan, yung angkan ng Israel. Okay? Di ba, nakita na bakit sila sumusunod yun? Hindi naman pala angkan nila si Samiri. Bakit sila niniwala ito kay Samiri? Hindi naman pala kaya nga sabi ko pag mahina yung iman mo, okay, madali kang maututo kahit sino mang magsabi sa iyo. Nakuha ko na. Di ba? Nakikita ko yun. Sige, mula sa hukay, biglang lumitaw yung tinatawag na yung isang inan yung ang baka. O tapos nagtunong pa talaga. Bakit inan siya ni Aaron? Sino yung Si Aaron, siya yung kapatid ni Musa alayhisalam na iniwan ngayon ni Musa alayhisalam doon sa angkan ng mga Israel para pagkatiwalaan, para bantayan yung angkan ng Israel. Kaya nga, hindi niya pala kilala si Samiri din. Hindi rin niya kilala. Hindi niya kilala nga bilang ang dumating. Okay? Bakit naniwala siya kaagad? Hindi naniwala si Aaron. Naniwala ang angkan ng Israel, kaya pinagsabihan ni Aaron na huwag kayong maniwala sapagkat yan ay fitna sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ginawa ngayon sa ibang sa sunod na aya nga halos makipagbatayan itong angkan ng mga Israel kay Aaron. Halos patayin si Aaron. Dahil ayaw maniwala kay Aaron. Pabayaan mo kami, ito yung gusto namin. Okay? So yun. So hindi nagpunang si Aaron na tinatawag na pag-alaala. Okay? At fanasiya, sabi ni Binabas, fanasiya, ibig sabihin ay nakalimutan, either dalawang tafsir dito, nakalimutan ngayon ng mga angkan ng mga Israel, itong pagsamba sa Allah kapalit ng pagsamba ngayon doon sa tinatawag na iyan yung ang back. Nakalimutan nila yung tinatawag na pagkatapos sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya dito ay, sabi na, Hada ilahukum wa ilahu Musa, ibig sabihin ay, ito yung tinatawag na, nung sinabi ng mga ni Samiri pati ang kanyang kasama na ito yung Panginoon ni Moses,
Na in love sila ngayon doon. Yung sabihin, gustong-gusto na nila ngayon yun. Okay? Gustong-gusto na yung pagmamahal nila doon sa ina niyo ang baka ay walang kapantay na pagmamahal na hindi pa naramdaman noong unang kamay. Ayun lang na naramdaman ang tinatawag na pagmamahal doon sa tinatawag na ina niyo ang baka na ginawa yung tinatawag na Diyos sa nila. Subhanallah. Okay? Kaya nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang tinatawag na pag-reply kay sa tinatawag na pag-reply kay Samiri, dahil baka yung sabi ng Samiri, ito yung Panginoon ni Musa. Okay? Na kung saan ay pagwinikaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ikaw ang ginawa ni Samiri at pati ang kanyang tinatawag na kaum. Okay? At ito ay pagpapahayag ng kanyang kahunghangan at paniniwala nila na kung saan ay doon ay tinangkilik ng angkan ng mga Israel, sabi ng afala yarawna alla yarju' ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa'. Hindi ba nila nakikita na ang kapag sila'y humarap dito sa tinatawag na ina niyo ang baka, kailanman hindi nila makakausap. Hindi pag sila'y kausapin nila, hindi sasagot sa kanilang mga sinasabi at sa kanilang mga katanungan. At hindi nagbibigay ng kabutihan at hindi bibigay ng kapinsalaan. Iba nakikita yun? Hindi mo ba nakikita yung ikaw na sumasamba kay Kristo, sumasamba sa tinatawag na rebulto, na kahit balabagin mo yan, hindi makireklamo yan. Kahit itakin mo. Kahit itakin mo ano pa man. Hindi mo bibigyan ng kabutihan, hindi mo bibigyan ng tinatawag na kasi wala sa kanya kapangyarihan ng kabutihan, kapangyarihan ng tinatawag na kasamaan. So bakit mo sasambahin? So ito mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit mo sasambahin yan? Itong ina niyo ang baka. Okay? Afala yarawna ay sabihin, bakit mamahalin niyo ika nga? Wala yang likulahum darra wala fa na hindi nagbibigay ng kabutihan at ng tinatawag na kasamahan. Okay? Ng kasamaan ika nga. Kaya sabi ni Ibn Abbas, la wallahi sabi niya, sumusumpa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, kana kawaruhu na manghalaga sa nagkaroon ng boses, yung tinatawag na haguy-huy o kaya taghuy. O kung yung boses o yung tunog ngayon na sanhin ang tinatawag na ina niyo ang baka ay, alam mo ba ano yun? Hangin na pumapasok doon sa puwet at pagkatapos lumalabas doon sa bibig. Okay, at narinig nila yung boses na yun. Nag-e-echo. Alam mo yung pag-takure, pag pag nabibisil. nabibisil. Lumalabas sa tinatawag na bibig. So, dahil lamang doon, namangha ito ang kanang mga Israel at dahil lamang doon, ipinagpalit nila ang pagsamba nila sa Allah doon sa pagsamba sa tinatawag na ina niyo ang baka. Ganun ka-cheap, kapatid. Okay? Kaya ikukumpara mo ngayon yung Black Nazareth. Yung Black Nazareth ngayon nag-aagawan yung mga tao, halos makita yung mga puwet. Makita yung mga puwet, yung mga babae, tinutulak yung nakashort yung mga babae, gusto umakit doon sa tinatawag na ano yung Nazareno. Yung Black Nazareth sa Quiapo, nangyari kamakailan lang. Hindi ba nila pag-isip-isip yun? Subhanallah. Walang January. Kahunghangan ang kanilang mga ginagawa dahil sa pagkaligaw, dahil sa udyok ng tinatawag ng syaitan. Subhanallah. Kaya nga dito ay pertaining sa reference sa tinatawag ng kanilang dahilan, okay, ng kanilang kamangmangan, ika nga, o para makaalpas ika nga doon sa tinatawag na pangatwiran nila, makaalpas nila doon sa pagwika ni Harun dahil sa ganitong ginagawa nila, yung sila inatasan na nga, wallahi ay, yung bang, iniwan nila yung, sibiro mo, iniwan nila yung mga palamuti na galing sa Misir, itinapon doon sa tinatawag na butas sa hukay dahil ito ay isang bagay na kasuklam-suklam. Pero ang kapalit nito ay matinding tinatawag na karumalduban na pagkawasan. Pero mo? Bagay na akala nila kasuklam-suklam yun. Pero dahil diyan ay gumawa sila ng isang krimen, napakatinding krimen na walang iba kundi ang tinatawag na bagay na kung saan ay shirk ika nga. Okay? Nakatulad ng nabanggit sa tinatawag na hadith ni Propeta mula sa hadith sahih ni Ibn Umar. Parang ba na may mga tao na mayroong isang lalaki na nagtanong tungkol sa kanya, tungkol sa katanungan ng Ahlul Iraq, tungkol na may kaugnayan sa dugo ng dugo ng lamok. Alam mo yung dugo ng lamok? Okay? Kapag nadapuan ka ng dugo ng lamok doon sa tinatawag na kasuotan mo, tanggap ba okay ba ang pagdarasal mo? Hindi okay ang pagdarasal mo. Okay ba na magdasal ka na mayroong dugo ng lamok na dapuan? Alam mo, ginanong yung lamok tapos may dugo. Okay? Tapos, okay ba ang magdasal ka na mayroong dugo ang lamok sa kasuotan mo? Hindi okay. Sabi ni Ibn Umar sa kanila, unzuru ila ahli Iraq. Tingnan mo yung mga taga-Iraq. Sabi niya, tingnan mo yung mga taga-Iraq. Qatalu
Ibn bin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan Hasan, pinatay nila yung grandson ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hussein. Pinatay nila. Okay? Wa hum sayas'aluna 'anil dam al-ba'ud. At pagkatapos sila magtatanong tungkol doon sa dugo ng mosquito. Pero pinatay nila, nagdanas sila ng dugo sa pamagitan ng pagpatay at pagpaslang nila doon sa grandson mismo, si Hussein. Okay? Doon sa Iraq. Tapos hindi sila nagtanong kung bawal papatayin si Hussein o hindi sila pero sila yung nalilito doon sa hukom ng pagpatay o ng tinatawag ng dugo ng lamok. Subhanallah. Okay? So, yung bagay na kung saan pala, yung isang bagay na ng tao na yun yung ba ng kahungangan ng tinatawag na tao. Okay? Nakatulad na yung nangyari doon sa mga angkan ng mga Israel. So, malinaw? Yun ay bagay sa lesson ika nga sa atin na kinakailangan talaga na ang isa sa mga aral dito na kinakailangan bantayan talaga yung mga mahihina pa yung iman. Once na kapag hindi nabantayan ng mga mahihina ng iman, talagang tulad ng look at the mga ng mga Khawarij. Diba? Nadadala ng mga Khawarij na yun. Sila yung mga balik Islam o kaya sabihin natin mga bata pa tapos yung kanilang iman ay hindi pa rooted, hindi pa tinatawag na wala pa ugat. Hindi pa hinog. Okay? Hindi pa hinog. Kaya babayaran mo sila, okay lang sumama sa basta may pera, may salapi. Wallahi, ito yung mga bagay na kung saan ay nangyayari history repeats itself mismo. Na inshallah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala matatag sa ating pananampalataya at huwag tayo bumagsak sa anong mga tinatawag na trials, lalo pat may kinalaman sa tinatawag na shirk, dahil ito ay bagay na kung saan ay nasa harapan ng isang tao ay napaka-delikado at karon magdumal kapag ito ay kanyang tinangkilik at sabihin natin ay sinuportahan, o di naman kaya ay ginawa. So Allah bisawab, inshallah, and sa next time, pag-usapan natin ngayon yung mga pagkikita ngayon, pagtatagpo ni Haron sa kanay Moses at pagtatalo nila na halos magsuntukan din sila dahil sa bagay na iyan. So Allah alam bisu subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Ano yun? Surah Taha. Hindi, ano number, verse? Verse 83 hanggang 89. Paki-finish.